Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. God save the Philippines. Kini ang tubag ni Vice President Sara Duterte sa pag-impeach kaniya sa Kongreso. Sumala niya iyang mga abogado, 2023 pa daw nangandam. Pagpang-hold up sa mga sospek sa usa ka tindahan sa Kabakan, Cotabato sa pool sa CCTV. Halos 180,000 pesos nga kwarta nalimas sa mga sospek. US Indo-Pacific Command gikumpirma nga upat ang namatay sa pagkahagsa sa eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Gingong nagpahigayon kini og routine mission sa lugar. GMA Regional TV Bloodletting Day sa Davao City, General Santos City ug Cagayan de Oro City gidagsa sa mga nagdonar og dugo. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Duha ka adlaw human ang pag-impeach sa Kamara kang Vice President Sara Duterte. Miatubang kaganina buntag si VP Sara sa mga sakop sa media sa kauluhan. Dinhi ang gibat-bat ang iyang kabahin sa pagpalagpot kaniya sa Kongreso. Ani report ni Argil Relator. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Kini ang nahimong pahayag ni Vice President Sara Duterte sa nahitabong pag-impeach kaniya sa Kongreso. Numero 1 sa Articles of Impeachment nga gi-endorso sa Kongreso mao ang giingong plano matud pa ni VP Sara nga pag-assassinate ka Pangulong Bongbong Marcos. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Dugang sa bise, niya atong Nobyembre 2023 pa lang, dihang gianunsyo ni Representative Franz Castro ang planong impeachment batok kaniya. Gipangandaman na kini sa iyang mga abogado. Wala na gibutyag pa ni VP Sara kung kinsa ang mulangkop sa iyang defense counsel. Daghan matud pa og buot motindog isip iyang mga abogado. Welcome sa matud pa ang iyang amahan nga si former President Rodrigo Duterte nga muhatag sa iyang insights isip usa ka lawyer sa defense. Nagpaabot sab si VP Sara sa iyang pasalamat sa mga Pilipinong parayong nagasuporta og nagasalig kaniya. Nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Una matapos ang press con, sumala ni VP Sara. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Gikumpirma sa United States Indo-Pacific Command nga usa ka combatant command sa Amerika nga upat ka personahe ang namatay ato sa pagkahagsa sa ilang eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kagahapon. Ang maong eroplano nagpahigayon og routine mission dihang nahitabo ang disgrasya. Ani ang report ni Efren Mamak. Gikalisang niini mga residente ang kusog nga buto nga ilang nadungog sa barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur pasado alas 2 sa hapon adlang Huwebes. Sa ilang pagsuta, usa di ay kini ka private plane nga dunay tail number N349CA nga nahagsa sa usa ka basakan sa lugar. Matud sa usa ka residente, nakita niya ang maong eroplano nga mibusikad samtang naglupad una kini nahagsa. Sumabog na po doon sa taas, sir. Akala ko
Sa paghagsa, naigo matud pa sa milupad nga pako sa maong eroplano ang suwang sa usa ka kabaw nga nahimong hinungdan sa pagkamatay niini. Yung tapat na plane tapos nahagis doon sa kalabaw. Kaya naputol yung paka ng kalabaw at yun napatay po. Gilayon matud pa kining girespondihan sa mga otoridad ug nasuta nga upat sa mga sakay niini ang patay. During the pangyayari na yon, inantay nila na dumating yung SOCO to properly identify the cadavers na nandun sa crash site. But fortunately, may mga dumating doon na ating mga counterparts na foreign nationals din. Pinuntahan nila yung area at kinordon. So sila yung nag-take over doon sa crime scene. Apparently, mga foreign nationals nga yun. Hindi natin nakuha yung identities ng mga tao. Sa gipagulang statement sa US Indo-Pacific Command, usa ka combatant command sa Amerika. Ato sa hitabo, usa matud pa ka routine mission ang gipaygayon sa maong aircraft isip suporta sa US-Philippine Security Cooperation activities. Sa upat ka mga namatay, ang usa niini usa ka US military service member samtang ang tulo mga defense contractor. Ang maong aircraft nagpahigayon matud pa og intelligence, surveillance, lakip reconnaissance support sa hangyo sa Pilipinas. Samtang pasado alas 7 sa buntag kaganina, doon na matudpay Chinook helicopter nga iya sa foreign military ang miduaw sa mong lugar aron kuhaon ang patayng lawas sa mga biktima. Posibleng apil na sab ang black box sa moong eroplano. Siguro kinuha na din ng party na nag-recover sa bodies kasi alam naman natin yung black box yung pinaka-importanting equipment sa any crash investigation kasi dito makikita, dito malalaman yung flight patterns ng aircraft at saka yung communications ng piloto. Padayon pa ang investigasyon sa otoridad kalabot sa hinungdan sa maong insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Gibuhian na ang mayor sa nabalawag sa SGA Barm ug tulo niini ka bodyguard nga nadakpan sa Davao City sa pagkupot og mga posilog bala nga walay pagtugot sa COMELEC. Kung anong nakagawas, atong sayron sa report ni Argil Relator. Gikumpirma ni Davao City Police Office Acting Director Police Colonel Hansel Marantan nga gibuhian na sinabalawag sa SGA Barm appointed mayor Anwag Saluwang ug tulo ka bodyguards niini. Kini human nalagpas na sa 18 oras nga reglementary period apan pakyas nga ma-file sa kapulisan ang kaso tungod nagkulang matud pa og certification gikan sa Firearms and Explosives Office. Napriso ang upat sa Toril Police Station, human nakuhaan og mga baril ug bala sa pag-agi nila sa Joint Task Force Davao PNP Checkpoint sa Barangay Sirawan, Davao City niadtong Martes sa gabi nga walay authority gikan sa COMELEC ubos sa pagpatuman sa COMELEC gun ban. They were released because the policemen, the investigators were not able to secure all the necessary requirements for the inquest. But that doesn't mean na hindi na siya papailan ng kaso. So, yung kaso naman niya, we check that it's still available naman even if we are going to file it. Pipilitin namin for the inquest. Nasuta sab nga inay upat, duha na lang ang pasakaan og kaso pinaagi sa regular filing nga mao ang mayor ug ang usa sa bodyguards niini. Kinsa maoy nagkupot mismo sa baril. Sanglit wala matud pay conspiracy sa pag-commit sa illegal possession of firearms. Pilitin namin na i-file yung kaso for the inquest tapos pagdating doon sa prosecutors ay i-dismiss. So we have a better case this time at kayang i-sustain. Mag-atubang gihapon og kaso ubos sa RA 10591 in relation to Omnibus Election Code of the Philippines ang duha. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Duha ka pulis, usa ka barangay kagawad ug laing 5 pa ang nadakpan sa Mantikau Police gumikan sa ginahimong illegal nga pagmina sa lugar. Ani ang dugang detalye. Sikop sa hiniusang puwersa sa 1st Provincial Mobile Force Company ug Mantikau Municipal Police Station. Kining 8 ka mga individual sa usa ka operasyon batok illegal mining sa barangay Digkilaan, Mantikau, Misamis Oriental pasado alas 9 sa gabi adlong Huwebes. Sumala sa kapulisan nga pipila ka mga residente mismo sa lugar ang mi-report kanila
mahitungod sa illegal mining operation. Sa ilahang pag-flood down niini, mihinong ang mga sakay og midagan and gikandakan og hot pursuit og ato silang nasikop sila og gidala ito sa maong sakyanan ug dito nakita nga ang maong sakyanan adunay mga sulod og mga sacks of minerals. Lakip sa nadakpan ang duha ka mga pulis, diin usa ka police staff sergeant nga nakadestino matud pa sa Iligan City apan suspendido ug usa ka active police staff master sergeant nga naka-assign sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sikop sab ang usa ka barangay kagawad sa Iligan City ug laing 5 pa ka mga personalidad kisa wala una panganli sa mga otoridad. Nakuha sa mga dinakpan ang sako-sakong mga minerales, lakip 4 ka mga armas ug mga bala. Adunay usa ka bonggo, usa ka multicab ug 2 ka mini dump truck. And apil pod ni ana ang ato apong na confiscate ang mga armas. Diin adunay 2 ka buokan caliber 9mm, adunay 45 ug adunay shotgun. Ang maong mga dinakpan kasamtangan nga nasa kustodiya sa Manticaw Municipal Police Station ug posibleng mag-atubang ug patong-patong ang mga kaso. Mag-atubang kini sila sa kaso for violation sa Philippine Mining Act nato. Apil tungod pud usab nakuhaan kini sila og maong mga armas. They will be charged for violation sa RA 10591 ug apil na pud usab ang atong eleksyon gun ban. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gatusan ka Mindanawan ang nagdonar og dugo atol sa GMA Regional TV Bloodletting Day karong adlaw sa nagkariang lugar sa Mindanao. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, early Valentine's Day gift ang gidalit sa mga kapuso sa tulong mga lugar gikan din sa Davao City, sa Cagayan de Oro City o General Santos City sa mga kapuso nato nga ninahanglan og dugo human gatusan sa itong mga kapuso ang nagparehistro sa atong GMA Regional TV Bloodletting Day karong adlaw. Sumala sa Philippine Red Cross sa pagsulod sa matag tuig, nihit gayod ang supply sa dugo tungod wala kaayo ang nagadonar. Usa sa matag 7 ka mga pasyente sa ospital ang manginahanglan og dugo. Busa, gikinahanglan gayod nga magpabiling taas ang supply sa dugo. Usa sa mga pamaagi nga dunay dakong kontribusyon nga makakuha og daghang bag sa dugo mao ang pagpahigayon og bloodletting activities sama sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa matag bulan sa Pebrero. The blood donation activity in partnership with GMA is considered to be the first na makonsider nato na pinakadako nga producer of blood donors. Sayo pa lang, ubay-ubay na ka mga Davaoenyo ang niabot sa Ayala Malls Abriza Activity Center aron mo donar og dugo. Usa si Rachel Ann, nga ikaduhang higayon na nga nagdonar og dugo. Makatabang sa imuhang families or mga relatives, karang kay naay mangilangan ba mag-donate. Lami sa paminaw ba makabawas og dugo kay magaansad. Dunasay mga organisasyon o kahensya sa gobyerno sama sa mga personahe sa PNP, BFP o Philippine Air Force 7th Air Reserve Center nga may donar og dugo. We know for a fact that bloodletting activity is a very noble endeavor, and given that our mandate is dito parang aligned dito sa ganitong mga activities, we can use our unit to create a bigger impact for the society. Sa General Santos City, sa yusab na donar og dugo si Rolando nga taga Glan Sarangani sa bloodletting activity sa Veranza Mall. Matud niya, ang dugo nga makuha kaniya ibaylo alang sa kinahanglang dugo sa iyang asawa nga operahanan. Ang asawa ban kay operahanan mo, ako lang silbi swap la may sa matris. Ang retired police nga si Noel nga taga Johnson kanunay gayud nagadonar og dugo. Because I believe na ang pag-donate ng blood ay malaking tulong yan at nakakatulong tayo sa mga tao na madugtungan ang kanilang buhay sa mga nangangailangan ng mga dugo.
Sa Cagayan de Oro City, pagbukas pa lang sa GMA Regional TV, bloodletting activity sa Centrio Ayala Mall. Ubay-ubay na ang milinya aron magdonar og dugo. Sagad kanila mga uniformed personnel gikan sa Philippine Army ug Philippine National Police. Dunasay tinuig na nga nagadonar ato sa bloodletting activity sa GMA Regional TV. Sama ni Roger, 53 anyos, kinsa ika-40 kahigayon na nga nakadonar og dugo. Aside sa benefiting myself, I think 2 or 3 persons ang ma-benefit aning one blood. Wala sab nagpaulahi si Janinho nga nahimo ng personal nga advokasya ang pagdonar og dugo. Ako nagatuo nga one blood, one nation, others live because we give. Sara, baguhay lang natapos sa atong GMA Regional TV Bloodletting Day noog as of 5 p.m. Ana ay 75 ka mga bag sa dugo ang nakolekta samtang sa Cagayan de Oro City. Sa Jensan kana no, General Santos City, sa Cagayan de Oro City na ay 79 bags sa dugo nga nakolekta ug sa Davao City adunay 130 bags sa dugo nga nakolekta. Busa daghan king salamat mga kapuso. Sara. Okay, daghang salamat gyud mga kapuso sa mga nagdonar ug daghang salamat sab Argil Relator. Nanawagan karon ng usa ka animal advocate group ug suporta sa komunidad ug LGU alang sa hugot nga pagpatuman sa Animal Welfare Act. Human duha ka kaso sa pagpangabuso sa hayop ang natala ni Bag-ulang. Ani ang report ni John D. Esteban. Mao kini si Bulsi, ang pusang Pinoy o puspin, kansang walang mata na buta. Human gitirador sa Matina Playa sa Davao City. Mag-usa ka semana na siya dinhi sa klinik ug abiso sa veterinary surgeon kinahanglan tanggalon ang iyahang mata kay infected na. Kining si Bluey usa sab ka puspin, biktima sab sa animal cruelty. Samad pinusilan sa tiil ang nahiaguman niini. Dinhi sa Davao Medical Veterinarian Hospital gipailawom sa surgery ang maong iring sulod sa 45 minutos. The entry's wound is from the left side, went in to the right side, then naharang siya ng buto. So that's why doon na-stuck. Hindi siya lumabas. Ibig sabihin, most probably, when I'm checking, in-analyze kong x-ray, most probably, malayo ang pag-hit sa kanya. Kung wala dayo natanggal ang bala, posible matud pa kining ikamatay sa iring. We did the surgery kasi kailangan niya, kasi very, very swollen and very infected na yung wound. May mga pus na lumalabas. So once we go ahead with the surgery and we ask the owner na kailangan talaga yung surgery, hindi magkakaroon siya ng sepsis that will lead to death. Gituuhang air gun ang gigamit sa pagpusil base sa nakuhang bala. Sumala sa tag-iya, base sa nakakita, silingan ra nila ang mipusil sa iyahang iring o gituuhang natripan ang alaga. Sakit daw alang kaniya nga giingon ato ang iyahang alaga nga gitrato na niya og anak. Ang iring 2 years old na ug giamuma sa tag-iya sa unong kabulan sukad nga iyaha kining na rescue. Masakit talaga, hindi ko akalain na gagawin ng tao yun. Pet ko yan parang tinuturi kong anak tapos pinapakain ko ng gusto tapos it's really undescribable. Just the worst in humans. Hindi talaga makagawa ng ganyan. Mensahe niya sa naghimo. Just be kind to animals. May buhay din sila Hindi ko talaga maintindihan bakit magawa yan sa mga voiceless animals na walang kalaban-laban. Wala talaga silang kalaban-laban. You can't help them. Just don't hurt them. Desidido ang tag-iya nga mopasaka og kasong paglapas sa Animal Cruelty Act. Batok sa naghimo niini. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa nagpusil sa iring. Ubos sa mga balaod, gibawal ang pagmaltrato o pagdagmal sa mga hayop. Ang mapamatud-an mapriso hangtod usa ka tuig ug makamulta og 30,000 pesos ug dili molapas sa 100,000 pesos. Sumala sa usa ka animal advocate, kinahanglan ng suporta sa komunidad ug sa lokal nga panggamhanan. Yung enforcement, yung implementation, kasi hindi siya bumababa sa LGU. Proposal po lagi namin is dapat activated yung barangay, dapat enforce yung barangay because when you talk about cats and dogs as pets, they are community pets, they are household pets, so they belong to the community. There is lack of support from the community. Ang nangyayari, natatakot yung complainant. Doon na sabsiyay mensahe sa mga nagapanakit o nagapanagmal og hayop. For those animal abusers, just wait for your time. If the law of the land will not get you, it's the law of karma that will. No? Yun na lang din ang sinasabi namin.
At saka pag kinarma kayo, alalahanin nyo, may sinaktan po kayo intentionally. Kauban, si Bebot Caje sa kamera, Jandy Esteban, 1 Mindanao. Gipasakang kaso batok sa kanhi mayor sa Cagayan de Oro City mahitungod sa ayuda niadtong panahon sa pandemya, gidismiss sa Ombudsman Mindanao. Ani ang report. Gibasura sa Ombudsman Mindanao ang kasong gifile ni City Councilor James Judith ug Malvern Esparcia batok ang kanhi Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Ang maong kaso may kalabutan sa isyu sa pagpanghatag og ayuda niadtong panahon sa pandemya. Lakip sa maong kaso ang kanhi head sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO nga si Teddy Sabugaa o kanhi CSWD Overseer nga si Mike Fabelio. Sa 8 ka pahina nga desisyon sa Ombudsman, gibutyag niini nga wala mapresenta sa complainant ang ebidensya nga magpamatuod nga adunay anomalya sa pagdistribute sa ayuda. Kahinumduman nga niadtong tuig 2021, adunay one-time cash assistance gikan sa national government nga gi-download sa DSWD-10 nga nagkandidad og kapin 750 million pesos aron ipang apod-apod sa mga katawhan sa Cagayan de Oro City isip ayuda panahon sa COVID-19. Apan kulang kuno ang nadawat sa mga benepisyaryo. It was a facade. It was just a pure manipulation, pure fabrication, a hot balloon. Si Judith, Judith wants to project himself as a fighter. Fighter with no fight. Wala kuno'y basihan ang reklamo nga giduso sa duha ka mga konsehal og political harassment lamang kini batok kaniya. Apan alang kang Cagayan de Oro City Councilor Attorney James Judith nga bisan pa man og gidismiss kini sa Office of the Ombudsman, mamahimo kuno gihapon nila kining iduso pagbalik ang kaso kung ilan ang makuha ang COA report nga maoy ginapangita sa joint order sa Ombudsman. Dilip sa sila ngingon nga magmaya na sila kay natibawas na ang kaso. Wala pa, nalihis lang kay gusto mong ni Ombudsman nga moagi ta sa proseso nga pangayoon gyud nato ang finding ni COA. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gilugwayan sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City ang deadline sa business permit renewal application hangtod February 28 ning tuiga. Kini aron hatagan pa og dugang panahon ang libuan pa ka mga negosyo nga wala naka-renew sa ilang business permit sa milabayng bulan sa Enero. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa tala sa City Permits and Licensing Division sa General Santos City as of January 29 ning tuiga, sa kapin 13,000 ka mga negosyo sa syudad, anaa pa lang sa kapin 9,200 ang nakarenew sa ilang business permit. Busa aron mahatagan og dugang panahon ang mga negosyo nga wala pa nakarenew, gilugwayan og usa pa ka bulan ang renewal sa business permits nga tama lang unta niadtong January 31, 2025. June na rin sa bisa ng ordinance sa gipasa na i-extend yung ating business renewal para makapagbigay ng time sa ating mga clients, sa ating mga business owners na makalikom sila ng enough na money para ibayad sa mga business taxes po nila. Apan pahimangno sa Gensan LGU nga bisan gilugwayan na ang business permit renewal, dili kini iproseso sa mga ulahing adlaw sa deadline period aron malikay sa problema. Ang maulahi sa pag-file, posibleng mag-atubang og penalty. After February 28, we believe na mamangini ang last extension na if ever nga di sila makabayad, magpatong og katong surcharge og interest. So surcharge amounting to around probably 25% of the total amount tax due, and then 2% monthly interest up to 3 years. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Duha ang patay humanadaro sa truck ang usa ka balay sa Matanao, Davao del Sur. Patay ang 39 anyos nga driver sa usa ka boom truck ug ang 65 anyos nga tag-iya sa balay nga nadaro niini sa Purok 4, Barangay Asbang, Matanao, Davao del Sur kaganinang buntag. Base sa inisyal nga investigasyon sa pahayag sa naluwas nga pasahero sa truck, gisubay sa truck ang pabahadang bahin sa kalsada. Napalong ngatod pa ang makina sa truck. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa truck ug milihis padulong sa kilid sa kalsada ug naigo sa punuan sa langka ug midiretso sa balay duol sa lugar.
Nabalintong pa ang truck ug nadaro ang 65 anyos nga tag-iya sa balay nga nasayrang usa ka mag-uuma ug kanhi barangay Kagawad sa lugar. Dead on the spot ang driver human naipit sa truck ug ang tag-iya sa balay nga naligsan. Samtang samdan ang pasahero sa truck nga gilayong gidala sa ospital. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Good news alang sa mga motorista kay sunod semana dunay posibleng pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy base sa 4-day trading, posibleng walay paglihok o muubos og 30 centavos ang kada litro sa gasolina. 20 centavos hangtod 50 centavos ang posibleng ikunhod sa presyo sa kada litro sa diesel o 10 kutob 25 centavos kada litro ang posibleng ikunhod sa presyo sa kerosene. Sumala pa ang pag-ubos sa presyo sa lana human gianunsyo sa Saudi Aramco nga nag-unang oil exporter sa kalibutan nga isa kanila ang presyo sa lana sa Asia sa mga delivery sa bulan sa Marso, luyo sa pagsaka sa demand niini sa China ug India ug uban pa. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. Mga kapuso, walay bagyo o low pressure area apan ulanon ang daghang bahin sa nasod. Sa Mindanao tungod kini sa shear line ug easterlies. Shear line ug amihan ang hinungdan sa mga pag-ulan sa Luzon, samtang shear line sabog easterlies ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region, Barm ug Soc-Sargent. Posible ang mga kusog nga pag-ulan sa ubang lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Halos 180,000 pesos nga kwarta nga halin lakip mga cellphone ang natangag sa mga kawatan human gi-hold up ang usa ka tindahan sa Kabakan, Cotabato. Ang insidente sa pool sa CCTV. Ani report ni Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV, makita nga busy sa pagtagad kining kahera sa mga customer nga mamayad sa ilang gipamalit sa usa ka tindahan sa Barangay Osias, Kabakan, Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Apan taod-taod, kalit na lang ng hawa ang mga customer diyang dunay usa ka lalaki nga nagkaluog nakatabo ng nawong ang miduol sa cashier nga dunay bit-bit nga pusil. Kalit ni ining gibira ang kaha sa kahera o gipanguha ang sulod nga kwarta ni ini, lakip mga cellphone. Gani, nagpatabang pa kini sa kahera nga ablihan ang ubos nga bahin sa kaha aron makuha ang ubang kwarta ug gilayong nisibat. Sa laing kuha sa video, makita nga ang maong suspect ug usa ka kaubanan ni ining nga naka-jacket dungan nga migawas sa maong shop. Matud sa tagdumala sa maong shop kinsa mihangyo nga dili nganlan, halos 180,000 pesos ang kinatibuk ang balor sa mga natangag nga kwarta nga halin sa tindahan ug napulo ka units sa cellphone. Sumala niya, dili kuno kini regular nilang customer. Matagal pa sila sa labas. Tinaimingan po talaga nila na wala yung naga-monitor ng CCTV namin at wala rin yung mga staff namin na mga lalaki kasi pumunta po sila sa kabila nagkain. Timing po talaga na dalawang staff ang andoon na babae at isang lalaki lang. Padayon matud pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect. Samtang gisugyot sa PNP sa mong tindahan nga magkuha og security guard nga makatabang sa seguridad sa ilang negosyo. Kung may nakita kayong kaduda-duda, lalong-lalo na itong nagtatakip ng mga mukha, kung pwede i-report nyo kaagad sa pinakamalapit na police station o ating kasundaluhan upang ma-check po kaagad, upang maiwasan natin ang ganito pong pangyayari. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Patay ang hepe sa Land Transportation Office sa Pikit, Cotabato human gipusil kaganinang buntag. Patay ang LTO chief sa Pikit, Cotabato nga si Johnson Edil ug political chairman sa MILF-BIAF party human kini gipusil sa wala pa mailing suspect kaganinang buntag sa Barangay Inugug, Pikit, Cotabato. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan samtang sakay sa iyang sakyanan ang biktima, kalit lamang kining giduol sa suspect ug gipusil. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara na kining patay sa mga doktor. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa suspect ug posibleng motibo sa pagpatay.
Kato moling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.